Nagpabili nga pala ako ng karne kanina, mami, kaya naman at samahan niya akong magluto nito. Medyo may yelo pa nga yung karne, kaya naman nilagyan ko na muna ng isang basong tubig. Pagkatapos ibinabad ko lang ito. Hapon na nga pala nung mga time na to, kaya naman kailangan ko na talaga mag-prepare ng pang-ulam namin pang hapunan. Nagpaapoy na nga rin pala ako para nga makaluto na din. Ay, hindi ka naman makapagluto kung walang apoy, diba? At nang medyo bongga na nga pala yung apoy natin, kaya naman sinalan ko na itong kawali namin. Pagkatapos nilagyan ko ng isang basong tubig. At pagkatapos nilunod ko na itong karne. Piprituhin ko nga lang pala itong karne na mga me, pero papakuluan ko muna saglit. Para naman kahit papano ay lalambot din. At habang pinapakuluan ko nga yung karne, ayan, kinuha ko na muna yung mga hinangal kong damit dito sa labas. Dahil nga medyo madilim na rin. At pagkatapos nilagay ko lang din nga pala dito sa loob. At pagbalik ko nga pala dito sa labas ay ayan, kumulo na siya. Siyempre hindi nakakapagtaka dahil sobrang lakas nga rin ng apoy. Binabaliktad-baliktad ko nga lang din pala yung karne mga me hanggang sa maluto siya. At eto nga pala yung sinampay ko mga me na nilabhan namin kanina. Actually hindi pa yan tapos dahil meron pa nga isang sako sa loob. Kaso nga lang wala nang sampayan, kaya ayun hindi na talaga nagkasya. Balik na nga tayo dito sa karne, ayan, sobrang kunti na nga lang talaga ng tubig, kaya naman hinango ko na yung karne. Pagkatapos nag-add na ako ng mantika sa kawali. Medyo marami nga pala yung mantika na nilagay ko dyan mga mi, para naman hindi tayo matalsik-talsikan. Katapos ayan, nilunod ko na nga ulit itong karne. Alam niyo mga mi, ganito talaga yung gusto kong luto kapag nagpiprito ako ng karne. Papakuluan ko talaga muna bago ko prituhin. Para nga pagkain ko ay medyo malambot na. Dito nga sa part na to ay ayan, luto na yung kabila, kaya naman binaliktad ko na din. Nung nga pala na to mga may grabe, feel ko na talaga yung amoy niya. Huy! Nung naluto na nga ito, kaya naman nilagay ko na sa plato. Pagkatapos gumawa lang ako ng sausawan. Kumuha lang ako ng 2 sili, kaso nga lang hilaw pa. Tapos nilagyan ko lang ng suka at dinurog-durog ko lang yung sili. Naglagay nga rin pala ako dyan ng 2 kutsarang asin. Huy, grabe naman yun, ang dami. Pagkatapos ayan, kumain na nga rin pala ako. Kumuha na nga rin pala ako dyan. Pagkatapos tinistingin ko nga yung sausawan ko at grabe, perfect na perfect. Bye-bye na! Oops, inggit ka sa Gcash ko, no? Ayan, i-refresh natin. Baka hindi ka maniwala. Oh, di ba? So, magpapa-Gcash ako sa mga tao na naka-register sa link na nasa comment section.